Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood at nakikinig sa atin. Muli pong inihahandog ng Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Welcome kabayan dito sa ating programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, makakasama ninyo sa isang oras na talakayan sa mga serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan at ating pag-uusapan ang inyong mga karapatan bilang homeowner, homebuyer at o bilang miyembro ng Homeowners Association. At itong programa natin, Housing Rights with HSAC ay mapapanood at mapapakinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa mga sumusunod na platform. Unahin na natin yung ating social media platforms.
live nyo kaming napapanood ngayon sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Human Settlements Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. Kung ma-miss nyo man po ang episode natin ngayon, episode 3, meron naman po kaming YouTube channel na inyong mapapanood dyan sa Radyo Pilipinas World Service, ang Housing Rights with HSAC. At syempre, mapapakinggan rin ang programang ito, ang Housing Rights with HSAC sa mga provincial stations ng Radyo Pilipinas. Sa Luzon po yan, Luzon, Visayas at Mindanao. At inyo rin pong napapakinggan live ang aming programa sa audio streaming sa pamamagitan po ng PBS eVox Receiver app. At syempre ngayong araw mapapakinggan tayo ng live sa ating sister FM station, ang 104.3 FM2, The Capital. At hindi pa magpapahuli dyan ang ating shortwave broadcast para po sa ating mga overseas Filipinos living and working sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mapapakinggan nyo po ang programang ito sa shortwave o radio broadcast sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Yan po ay sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito na, sa unang bahagi ng ating programa, ating tatalakayin at hihimayin ang general flow ng adjudication process. So ano-ano nga ba ang mga nakapaloob dito sa prosesong ito? So magkakaroon tayo ng malalimang diskusyon tungkol dyan sa mga proseso na yan. At sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ating babalikan ang isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema patungkol sa lisensya na magbenta ng property o yung tinatawag nga na license to sell. Kung sa nakaraan nating episode ay tinalakay natin ang Jocelyn T. Apurado versus People of the Philippines, ngayong araw ay atin na magtatalakayin ang isa pang kaso na may kinalaman rito. Ito yung Moldex Realty Incorporated versus Flora A. Saberon. So ano po yung mga matututunan natin dito tungkol sa kaso na ito? Ano yung mga dapat nating tandaan bilang isang home buyer o homeowner? Lahat po yan, antabayan ninyo sa kabuuan ng ating programa. Samantala, narito na sa ating studio live si Attorney Michael Vincent S. Gadi, ang Officer in Charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. Magandang araw po, Attorney Jing. Welcome po sa ating programang Housing Rights with HSAC. Yes, magandang umaga, gabi at hapon kung nasaan man kayo naroroon. Magandang umaga sa lahat, sa inyo Jerome, at sa lahat ng mga nanonood, mga nakikinig, ating mga kababayan na nandito at nasa kung saang iba yung bansa, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Kami nagpapasalamat na muli nyo kaming inimbitahan sa ngalan ng aming ahensya, ang Human Settlements Adjudication Commission, na under the leadership of our esteemed Executive Commissioner, si Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III. Kami ay nagpapasalamat at sa inyong pag-unlock sa amin. Ayan, maraming salamat at kami nga po yung magpapasalamat sa inyo at very honored na nandito po kayo sa aming studio. Ito yung welcome po sa ating episode 3 na. So, nakailang episodes na tayo. 1, 2, 3. So, ng ating Housing Rights with HSAC. And ngayong araw, exciting ang ating magiging diskusyon dahil ito, sesetro tayo dito sa overview ng proseso ng HSAC sa pagresolba ng mga kaso. So araw-araw may mga nagpupunta sa ahensya po sa HSAC. And then, tulad din sa mga nakarang episode, Attorney Jing, magbibigay din tayo ng isang landmark case nga na may kinalaman sa mandato ng HSAC. Pero ito, dako na tayo dito sa unang bahagi. So, itong proseso na to, so hindi ito madalian, kumbaga, di ba? Kumbaga, ito ay step by step procedure. So, the complaints ng HSAC na nare-receive ninyo will undergo the adjudication process as usual. Once na nag-file na ng verified complaint,
complaint. So this is how the case nga will proceed under the 2025 revised rules of procedure. Yan. So umpisa na natin yung ating talakayan tungkol dito, Attorney Jing. So maaari niyo po bang ipaliwanag kung ito, umpisa natin to. Karaniwang proseso ng HSAC kapag may nag-file ng kaso sa inyo. Okay. So, madalas kasi ito yung usual na tinatanong sa amin, no? Paano ba mag-file ng kaso sa HSAC? Okay. So, meron tayong tinatawag na parang overview ng ating adjudicatory process, no? Na sabi mo nga, 'di ba, batay ito sa aming 2025 Rules of Procedure. Okay. Tapos, usually kasi, 'di ba, ang adjudicatory process, hindi naman 'yan basta-basta lang, 'di ba, nagmeron. Nagsisimula yan, of course, with the filing of a verified complaint. Okay. Anong ibig sabihin pag sinabi mong verified? Ibig sabihin lang yan, ito ay under oath. Kasi gusto mong patotohanan na lahat ng sinasabi mo rito sa iyong reklamo ay syempre totoo at 'di ba batay sa iyong nalalaman at batay sa iyong na-experience, 'di ba? So ilalakip mo roon sa iyong complaint na ifa-file mo in triplicate, no, 3 copies sa aming regional adjudication branch. Sasamahan mo siya ng isang affidavit na nagsasabi na ito ay ayon sa iyong kaalaman, ito ay totoo, etc., etc. So meron namang mga formats yan na pwedeng magamit, no? Tapos syempre i-attach mo rin dun sa iyong complaint or verified complaint yung mga ebidensya mo. Let's say kung syempre kung may reklamo ka, kailangan lamanan mo ito, di ba? Yan. So kailangan yung mga lahat ng documentary evidence mo nakapalaob na ron sa complaint at syempre hindi matutuloy ang iyong complaint kung hindi tayo magbabayad ng tinatawag nating filing fee. Filing fee. So, tanong ko dyan, Attorney Gadi, magkano ba ang filing fee? Hindi naman siya ganun kamahal. Ang sa alam ko nasa around 2,104. 2,000? Oh. O basta, hindi siya lalagpas ng 2,200. Okay, yan. So, malinaw yan. So, ating check na yan later on, Attorney Gadi. Pero ito, ipapakita ko lang sa ating camera, ito sa ating program. Ito po yung complaint form. Yan. At syempre, pinapakita na rin natin as well doon sa ating screen yung ganitong complaint form na kailangang i-fill out ng ating mga magre-reklamo o mag-file ng reklamo. Accessible naman ata yan sa aming website at I think kung pupunta kayo doon sa aming regional branches, ay assist naman nila kayo. For instance kasi, meron naman kasi mga nagpupunta roon or mga may nagrereklamo na, let's say, hindi sila assisted by a lawyer, di ba? Kasi hindi naman lahat naka-afford na mag-hire ng abogado. So, ginagawa natin as much as possible na maging accessible yung pagpa-file ng kaso sa ating mga stakeholders, no? So, meron tayong ganyan mga complaint forms na pwedeng fill upan na lang para mas mapadali yung pag-file nila ng kaso. Ayun. So pwede ring pwedeng i-submit sa office and then pwede rin sa online, 'di ba, Attorney Gadi? Well, sa ngayon wala pa kaming facility for online filing. Ayan. Pero baka eventually. Yan. So we hope for that. So but in the meantime, you can file anytime sa ating mga regional adjudication branches ng HSAC. Okay. Nabanggit mo rin na nga sa regional adjudication, gusto ko lang i-specify na for instance, kasi yung mga cases na fina-file sa amin, either may kinalaman nga sa real estate transactions or yung homeowners associations. Kung real estate transactions po, halimbawa isa kayong buyer, gusto nyo magreklamo ng developer, magpa-file kayo doon sa regional branch namin kung saan located yung project. Halimbawa, yung condo or subdivision na binilhan mo ay located sa, let's say, sa Naga City. Naga City. Saang region yon? Sa Bicol yon, no? So, anong region yon? So, Region 5. Yon, RAB 5 na. So, sa RAB 5 ka pupunta, which is in Legazpi. Okay. So, ganun. Okay. So, plus, for instance, yung HOA nyo ay registered sa, for instance, dito sa Quezon City. So, saang RAB ka pupunta? Sa NCR sa yan. NCR. Na nandito lang, dyan lang sa sa kanto ng Kalayaan at ito lang din, malapit lang din dito sa ating station. Yes. Okay. So, ito nga, complaint. So,
tanong ko na rin, Attorney Gadi, ano yung usual, in your knowledge, yung mga usual na complaint na ating natatanggap? Well, ang madalas, for instance, kapag sa may kinalaman sa real estate transaction ay refund. Refund, okay. Oo, for instance kasi may isang buyer, bumili siya ng property sa isang developer, tapos let's say nagbabayad na siya ng mga amortization niya, Mhm. tapos it came to a point na nakikita niya na si developer ay hindi tumutupad sa kanyang mga obligations Oo. under nung kanilang contract. As promised nga doon sa contract, di ba? Oo, dun sa kanilang contract na sila, di ba? So, naisip or pag nakita, or let's say, nakita niya yung development, wala pang swimming pool, wala pa yung facilities, wala pang ang mga roads, for instance. So, pag nakita niya yun, ibig sabihin, pwede na siyang mag-file ng kaso for refund kung sa tingin niyang hindi na tumutupad si developer dun sa kanyang mga obligasyon. Okay. So, unang step pa lang yun ng process, which is filing a complaint. So, pangalawa, Attorney Gadi, ito yung tinatawag natin na summons, no? So, ano bang nilalaman nitong summons? Kasi ganito yan. Pero bago i-issue yung summons, ang gagawin kasi ni regional adjudicator, siya yung parang namin kumaga siya yung parang judge dun sa aming RAB, no? I-determine muna ni adjudicator kung tama ba yung form and substance ng kanyang complaint. Nandun na ba yung lahat ng requirements? Okay. Tapos kung sa tingin niyang okay na, di mag-issue na siya ng tinatawag nga nating summons. Ang nakalagay dito sa summons ay pinapatawag yung nirereklamo or si respondent na bibigyan siya ng 15 days from the receipt of the summons na mag-file ng kanyang tinatawag na answer na dapat ay verified din. So, under oath din yung answer. Okay. So, kailangan verified yung kanyang answer doon. So, bakit kailangan tumugon ng respondent doon sa nasabing summon na yon? Ano bang implication kung hindi siya tumugon agad? Well, kung hindi siya tumugon, magpapatuloy lang yung kaso na walang participation si respondent at meron kaming isang proseso under our rules na pwede siyang i-declare in default. So, ibig sabihin, hindi na siya makakapag-participate although papadalhan pa rin siya nung mga proseso ganyan, pero kumbaga parang na-waive na niya yung kanyang pag-participate dun sa kaso. At anong magiging implikasyon nun? Ibig sabihin, hindi niya madedepensahan yung sarili niya. Maaring, kumbaga, di ba? Kumbaga, kasalanan niya yun kung bakit hindi siya tumugon doon sa summons. Ayun, pero nonetheless, tuloy-tuloy pa rin ang yung kaso. At syempre, ang magiging resolution usually nung adjudicator namin, kasi sino lang bang nakapag-submit ng ebidensya? 'Di ba? It's just a complaint and solution, 'di ba? So yun lang yung ang bawat kaso it is resolved based on the facts and evidences submitted. No? So kung yung evidence ay nanggaling lamang sa isang partido, 'di ba? Mas more or less malalaman mo na kung sino. Ayan, oo. Pero kailangan talagang sumagot ng respondent doon sa complaint. Unless the respondent be declared in default. Ayan, okay. Malinaw yan. So, meron pa po bang na nakaano dito sa summon na ito? Kailangan lang talagang sagutin ito ng respondent. Nakasaad din doon sa summons na tinatawag yung mga parties to attend what you call a mandatory conference. Yan, oo. Yan ito, sana itatanong ko. So, kailangan talaga nilang pumunta dito, mandatory to. So, hindi mandatory nga eh. Hindi nga pwedeng i-skip ito, no? Oo. Yan, okay. Okay, pero itong susunod na proseso, itong ikatlo is yung answer nga. Ano nga ba itong answer na ito? Well, yung answer, Process. syempre, di ba, mayroong reklamo si complainant. Syempre, meron dong mga allegations laban kay respondent. Syempre, si respondent doon sa kanyang answer, sasagutin niya yung bawat allegation na yon. It's either aaminin ba niya yung sinasabi ni complainant or papabulaanan ba niya. Ayun. Diba? At syempre, in the same way that your complaint should contain mga evidences, kailangan yung answer mo rin, meron din ka rin nakalakip ng mga ebidensya ron
yun nga, pinabubulaanan mo yung sinasabi nung complainant. Oo. Which is pupunta tayo dito sa position paper, no? So Teka, bago tayo pumunta sa position paper, yan. medyo may na-skip muna tayong isang Oo, ano nga ba mahalagang ito? proseso. Oo, before the parties file their position paper, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan ka muna mag-attend ng tinatawag na mandatory conference. Yan, oo. Yung mandatory conference kasi, isa itong mahalagang step, no, na hindi natin siya pwedeng ipagpaliban. Kasi nga, dito sa mandatory conference, dito unang maghaharap si complainant Okay. at si respondent. Yan. At ang nagpe-preside dito is yung regional adjudicator. Kumaga parang siya yung judge. So meron kami nung parang korte, parang may hearing room kami ron. Na yan, minsan naka-robe pa si adjudicator, no? Na parang kang nasa korte talaga. So Yes. tatanungin ni adjudicator, may complaint dito, ito yung answer, kasi tatanungin din ng adjudicator, kailangan makita niya kung ano yung mga issue. Kasi bawat kaso na final sa amin, syempre may mga issues yan. At yung mga issues na yan ay maaari mong makita batay doon sa mga aligasyon na nasa complaint at aligasyon doon sa answer. Kung meron dong mga aligasyon na kumbaga nagka-clash or hindi nagtutugma, yun yung matutatawag natin ang mga issue na kailangang i-resolve ni adjudicator. For instance, yung complaint niya ay for a refund. So, sasabihin ni complainant, hindi nyo natupad yung inyong obligasyon, hindi nyo pa ginagawa yung mga facilities. Entitled ako sa refund. Sasabihin naman ni developer, ay hindi. Kita mo dito, meron kaming ebidensya na nagawa na namin yan, etc., etc. So, yun yung para magiging main issue is the complainant entitled to a refund. Yun. So ito yung pinaka-critical na stage, no, ng prosesong ito. Parang hango din ito kung sa korte, no, ito yung parang stage na tinatawag din nilang pre-trial. Na kung saan lahat tayo ay pinag-aayos natin yung mga issues, lahat ng mga ebidensya para mas mapadali syempre yung pag-resolve ng kaso. Ayun. At saka Attorney Gadi, parang ito yung proseso na kung saan pwede pa nating maisalba ba itong ganitong kaso? Oo. Kasi Yan. nga sa mandatory conference, isa sa mga tatanungin sa inyo nung adjudicator is, pwede pa ba kayong magkaayos? May pag-asa pa ba? Or 'di ba kung at least kung mapag-usap mo sila tapos they come to a meeting of the minds na sige na nga, i-refund na lang kita, sabi ni developer. So at least, pwede nang mag-issue doon si adjudicator ng isang judgment based on yung kanilang compromise. So makikita mo, hindi na siya tutuloy to a full-blown case. Di ba? So, mas maigi yun, di ba? Kasi tayo, we promote yung alternative dispute resolution, di ba? And for instance, halimbawa, kahit na sa gaanong pagko-convince ni adjudicator, kaya niyo po bang mag-ayos? Wala talaga. Pwede niya kayong i-schedule pa for tinatawag nating mediation. Na kung saan magsa-schedule kayo ng isang date kung saan si adjudicator sasabihin niya, meron kaming mga mediators, mag-appear kayo sa kanila at susubukan din nila kayong pag-ayusin. Yun. So yun yung kailangan talaga nilang gawin. So isang beses lang ba itong mediation process na ito? Ang buong process na itong mandatory conference at mediation process, this should be completed within a span of 60 calendar days. Okay, 60 calendar days. So pwedeng more than once na pag-uusap, no? Tapos depende rin siyempre sa availability ng parties, tapos depende sa schedule nila. Pwedeng more than once silang mag-usap. Let's say, kailangan pa nilang pag-usapan, let's say si developer, kailangan niya munang i-consult yung mga boss niya, ganyan, di ba, etc. So, maaaring may several settings yung mga yan. Ayan, oo. At syempre, kailangan nila pumunta doon sa Regional Adjudication Branch. Okay, so malinaw yan, yung kailangan nilang etong mandatory conference, kailangan nilang pumunta at talakayin yung mga, kung ano yung mga issue, kailangan timbangin yan at syempre, kailangan din pag-ayusin muna kung maisasalba pa. Kung kaya pa. Diba? Kung hindi na, dadako na tayo dito sa paghahain ng position paper. So kung wala na talaga, let's say nag-mediation na sila, wala talagang pag-asa. Ayaw talagang magbigayan, no? So sasabihin na lang ni adjudicator, sige, since hindi kayo nagkasundo, nag-mandatory conference na tayo, nag-mediation na tayo,
hindi you didn't reach an agreement, mag-i-issue na si adjudicator ng isang order saying na, mag-file kayo ng inyong position paper within 15 days from ma-receive nyo itong order ko na sinasabi kong mag-file na kayo ng position paper. Okay. 15 days within The receipt the receipt ng ng order ni adjudicator. Okay, receipt of the ng manggagaling sa adjudicator. Okay, so after that it will go to case deemed submitted for decision na. Tama po ba ito? So, let's say nakapag-submit na yung both parties ng position paper, si adjudicator naman ay mag-i-issue ulit ng order stating that the case is now deemed submitted for decision. Okay, and then it will go to dun sa tinatawag nga na judgment sa regional adjudicator. Yes, na kailangan ma-resolve niya yung case within 90 days from the time na i-issue niya yung order declaring the case deemed submitted for decision. Okay, 90 calendar days, Yes, malinaw. 90 calendar Okay. days. And then kung halimbawa may apela pa ang either or both parties, kung hindi nila nagustuhan yung judgment na inilabas ng adjudicator, Yes. eto na, dadako tayo dito sa appeal to the commission division. Yes. So ano nga po bang Okay. nangyayari dito? So, syempre, di ba, pag nag-issue na ng decision si adjudicator, syempre, hindi naman yan magugustuhan ng both parties, di ba? Yes, Merong oo. magko-complain dyan. Oo, hindi maiwasan yan, Attorney Oo. Gadi. Or maaring isa ayaw, yung isa gusto, or parehong ayaw. Di ba? Maaring. So, pwede pa rin i-file ng appeal dyan sa decision ng adjudicator. At if-file mo ito, ganun din, in triplicate copies din. Tapos kailangan verified din po itong ating appeal memorandum na ifa-file. Ifa-file din ito doon with the RAB. Doon Okay. din sa regional branch. Okay. Oo. Tapos, ifa-file din siya within 15 days from receipt nung kopya nung decision. Oo. Okay. And then meron nga kasunod nga nito ay yung counter memorandum, no? Kung let's say ang nag-appeal ay si respondent kasi hindi niya nagustuhan yung decision ni adjudicator, meron siyang 10 days. Si complainant naman, meron siyang 10 days from the receipt of the appeal memorandum ni respondent to file a counter kung gusto lang niya. Oo. Hindi naman necessarily required mag-file ng counter, pero kung gusto lang niya mag-file ng counter memorandum, meron siyang 10 days from the receipt of the appeal memorandum to file it. Pero ang filing nun ay dito na sa amin, sa central office na. Sa central na. Okay. Pero itong regional adjudicator, ito nga yung RABs. At saka kung hindi mapag-ayos talaga sa regional level, so kailangan nang ibato ito sa central office. Okay, dito na papasok yung judgment of the commission division. Yes. Okay. Pero before tayo pumunta ron, meron lang din mga ilang requirements din yung pag-file ng appeal. Diba? Tulad ng pag-file ng complaint, meron din yung appeal fee. Okay. At tapos, for instance, yung decision ni adjudicator, merong utos dun sa, halimbawa, yung mag-stick na tayo dun sa refund. Yeah. Halimbawa, yung judgment ni adjudicator is for the developer to refund X amount to the buyer. Along with the appeal fee, kailangan din niya mag-post ng tinatawag nating appeal bond in the amount kung magkano yung ina-judge ni adjudicator. For instance, sinabi niya, i-refund mo si buyer ng, let's say, 500,000 pesos. So, kailangan niya mag-file ng bond aside from the appeal fee in the amount kung magkano yung pinapa-refund sa kanya. Ayun, so kailangan talagang merong tawag dito, judgment na may labas from the commission division. Okay. And then magkakaroon nga ng since may babato na to sa central office nga ng HSAC. So may judgment na manggagaling sa commission division. Dito na papasok yung tinatawag nating motion for reconsideration. Pero bago tayo pumunta ron sa motion for reconsideration or dun sa MR, bali ang mangyayari muna is from the RAB, iaakyat sa amin. Actually, ang mag-receive niyan yung office ko. Yung Office of the Executive Clerk. Yan. Kasi ang trabaho namin is lahat ng mga appeals na umaakit sa central office, kami yung nag-screen, kami yung nag-receive. So, lahat ng mga appeals galing from our regional branches, sa amin mapupunta. So, nangyayari dyan is, yun nga, isi-screen namin, tapos meron din kaming parang raffle. Okay. Na mararaffle yan, mapupunta doon sa iba-ibang mga divisions namin. Okay. Tapos, pag napunta na sa divisions,
doon na i-resolve kung mga commissioners yung appeal. Tapos merong 120 days sila para i-resolve yung appeal Ayun, ng by the division. by the division. Mm. Okay. And may instances ba na although binabato sa inyo yung mga nanggagaling sa regional adjudication branch, so may instances ba sa isang kaso na binabalik nyo ulit sa regional? Well, for instance, halimbawa, may nag-file na ng appeal, tapos let's say, ganito kasi i-kompletohin muna natin yung process. Yes. Halimbawa, nag-file na ng appeal yung isang party, napunta na sa amin, tapos batay doon sa panunuri nung division ng commission, may nakita siya halimbawa na merong prosesong hindi sinunod si adjudicator. Let's say, hindi niya sinama yung isang party na kailangan dito sa kaso. Or hindi siya nag-issue ng summons. Minsan kasi nangyayari din yun may mga missteps rin na nangyayari. So, ang gagawin ng commission, ng division, mag-i-issue siya ng order, remanding. Ibig sabihin, remanding, ibabalik. Yun. Dun sa RAB, yung kaso, na parang, ayusin mo to. Sundan mo yung proseso natin ayon dun sa ating rules of procedure. Pero kung, let's say, for instance, sabi nung division, nung commission na, okay, tama naman yung ginawa niyang proseso. So, ang gagawin ni commission division, mag-i-issue na siya ng ruling on the merits of the case. Yun. Ibig sabihin, halimbawa, yung kasong refund, balik tayo dun sa issue pa rin. Entitled ba sa refund si buyer? So for instance, ang ruling ni RAB, ni adjudicator, ay entitled. So pag akyat on appeal, yung division, titignan niya ulit yung mga ebidensya, susuriin niya, ganun din Kasi lahat ng mga decisions ng commission ay nakabatay yan dun sa allegations ng mga parties sa kanilang mga pleadings, no? Either yung complaint, answer, position papers, and yung appeal memo or counter memo. Tapos lahat yan may nakalakip na ebidensya. Kailangan iniisa-isa talaga namin yan, tititignan namin lahat ng mga ebidensya. Tapos doon namin ipagbabasihan yung aming mga decisions. So for instance, nakita nung division na, tama yung complainant. Entitled nga siya to a refund. So, ang gagawin, mag-i-issue ng ruling si division ng commission affirming or sinasang-ayunan niya yung decision ni adjudicator. Yun, okay. Okay, so ito, fast forward tayo dito sa motion for reconsideration. Yan yung next step. So, let's say for instance, in-affirm ni division si adjudicator. Siyempre, talo ulit si developer, di ba? Kasi papabayarin siya ng refund. May chance pa siya ulit na another chance, di ba? Yun yung through yung motion for reconsideration na kailangan niyang i-file din within 15 days from receipt ng decision ng division. Okay. At si buyer, si complainant, may option siya na mag-file ng opposition kung gusto niya. Let's say, pero hindi naman required yun, no? Kung gusto lang niya. Okay. Kasi syempre, kailangan depensahan niya yung stand niya, di ba? Na ako, entitled ako sa refund. So, mali yung sinasabi ni developer. So, mag-file siya ng opposition kung gusto lang niya. Pero, So, parang pares lang na case, so kailangan lang talagang ilaban tong case na to. Yan, which is under the motion for reconsideration. At ang mag-resolve niyang motion for reconsideration na yan ay yung tinatawag nating commission and bank. Commission and bank, okay. Kasi ganito yan ang commission kasi, meron kaming 5 commissioners composed of our executive commissioner at meron din kaming 4 na commissioners. Tapos, yung commission is also divided into 3 divisions with 3 commissioners each na iba-iba ang composition niyan, no? Hindi pare-pareho yung composition ng bawat division namin. So, so let's say napunta sa first division. First division issues the decision affirming the adjudicator. Pagdating sa MR o sa motion for reconsideration, ang mag-resolve na nung MR is yung commission and bank or all the 5 commissioners. Ayun, okay. So yung
lahat sila involved doon sa pag-handle ng case na yan. Okay. So, ito, medyo kapos na tayo dito sa first part natin. So, bibilisan na lang natin to. So, comment on the motion for reconsideration. Ito yung pag-file ng comment ng on the motion by adverse party. Yun yung sinabi ko, yung pwedeng comment or opposition. Opposition. Okay. Okay. And then, maglalabas ng judgment yung Commission en banc. Yes. Tungkol dyan. Maglalabas ng motion kung pabor ba o hindi. Maaring i-rule ni Commission en banc, yes, entitled pa rin si buyer to a refund. So, ang gagawin niya, sasabihin niya, walang merit yung motion for reconsideration, i-dismiss niya, at i-affirm niya yung decision ng division. Yun. So, pero syempre, hindi pa tapos doon. Yan, hindi pa nga talaga, 'di ba? Maraming chances talaga na maraming chances na kailangan na i-defend or kumbaga i-challenge yung complaint. Kasi ano naman yan nasa karapatan naman yan ng isang party na entitled siya dun sa remedies available. Diba? So, ang next remedy available, let's say, nag-issue na si Commission en banc ng ruling on the MR. Ang next step dyan, kung gusto pa rin niyang, let's say si developer, gusto pa rin niyang i-appeal yung decision ng Commission en banc, pumunta na siya sa Court of Appeals. Ito, yung pinaka-last sa proseso. Well, actually, hindi pa. Talaga. Pwede pa. Marami pa. Syempre, kung titignan mo yung hierarchy ng ating court system, no? Hanggang ano yan, Supreme Court. Hanggang Supreme Court yan. Kung gusto niya, paabutin hanggang Supreme Court, pwede. Okay. Pero technically, ang Court of Appeals po ba or Supreme Court ang pinaka-last step dito? Ang Supreme Court yung pinaka-last talaga. Okay. It is tawag nga nila, the Court of Last Resort. Ayan. So kung i-appeal do sa Court of Appeals, syempre, kung ayaw talaga, gusto talagang i-challenge talaga, ilaban hanggang sa uli. Sa Supreme Court talaga. Let's say, yung decision ng Court of Appeals, ina-affirm si Commission en banc na tama, entitled sa refund si buyer. So, si developer, hindi tayo papatalo dyan. File muna tayo ng kasi sa CA, pwede ka rin mag-file ng MR muna eh. Yan, oo. Parang uulit lang din sa mga... sa mga... Tapos kung denied yung MR niya, akit na siya on appeal to the Supreme Court. Ayun, so all in all, gaano ba kahaba ang proseso sa inyong knowledge po? Well, depende rin yan, no? Kasi bawat stage ng proseso ay... pero sa amin, for instance, sa HSAC, ang based sa na-experience lang namin, from the filing of the complaint, minsan natatapos yung buong proseso hanggang sa amin, sa Commission en banc. Minsan yung pinakamabilis na namin siguro mga 6 months natatapos na siya. Okay. Kung susundan mo lang yung kung walang yung normal na flow lang ng process. Average, siguro kaya within 6 months. Pero usually pag umakit na yan sa taas, mas doon tumatagal. Ayan. Diba, sa Court of Appeals. Ako kasi nanggaling din ako sa Court of Appeals before. Nagtrabaho din ako doon dati at ang daming umaakit na kaso doon. Lahat, ako dati nung nagtatrabaho ko sa Court of Appeals, ang dami naming dinadraft ng mga decisions from different agencies din. At hindi lang from different agencies, from different courts din, yung regional trial courts. Lahat yun umaakyat sa Court of Appeals. Minsan tumatagal din talaga kasi sobrang dami ng kaso na umaakyat talaga. But nonetheless, ito yung kailangan talagang sundin. Pero syempre, as much as possible, kailangan din talaga dumaan muna sa mediation. Syempre, para hindi na umabot dito sa napakahabang proseso. Yun yung halaga nung ating mediation at nung mandatory conference, no? Kasi nga, kung at that level pa lang, ay maayos yun na yung problema, no? Di ba? Mas mainam. At mas mainam, hindi lang mainam, kundi mas less gastos rin. Yan, tama yan. Tama. Diba? Oo. Kailangan talagang pag-usapan din yan. Para hindi, or kung hindi talaga, meron naman po tayong regional adjudication branch at syempre ang HSAC dito sa central office upang dinggin ang mga complaints na yan. Okay, Attorney Jing, so may pag-uusapan pa tayo tungkol dito sa ikalawang bahagi ng ating programa. Yung tungkol naman dito sa Moldex versus nakalimutan natin to. Sa ating notes. Saberon. Flora A. Saberon. Yan, ulitin natin na Moldex Realty Incorporated versus Flora A. Saberon. So, pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi po ng ating programang Housing Rights with HSAC. Magbabalik po kami, makalipas lang po ang ilang mga paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Talino. Is that actually mine? Dating Kaalaman. Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Trading room at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Anong latest? Usap-usap. Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, welcome back po sa ating programang Housing Rights with HSAC dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. At sa ikalawang bahagi po ng ating programa ay ating pag-uusapan na itong Moldex Realty Incorporated versus Flora A sa Biron. So ano yung matututunan natin tungkol dito sa kaso na ito at ano yung mga dapat nating tandaan bilang isang home buyer at bilang bahagi ng Homeowners Association. So, sa ikalawang bahagi, kasama pa rin natin si Attorney Michael Vincent Esgadi, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. Magandang araw po muli, Attorney Jing. Yes, magandang araw ulit, no? Pero bago natin i-discuss yung kaso, i-clarify ko lang kanina yung mga, kasi pinag-uusapan natin kanina yung proseso, di ba? Yes. Clarify ko lang ulit yung kung ano yung mga fees na kailangan bayaran kung magkano. Yan, yung filing fee with IRAB, it is 1,440. Yan, okay. Yun. Okay. Tapos, ang appeal fee naman sa commission is twice the amount. 2,880. Ayun. So, 1,440 ang filing fee. Ang appeal fee naman 2,880. 880. Okay. So, malinaw na yan sa ating mga taga-subaybay ng ating programang Housing Rights with HSAC. So, hindi naman siya ganun kamahalan. Pero syempre, kailangan din yun para at least ma-resolve yung kaso nila. Ayan. Okay. Yan ang mahalaga dyan, Attorney Jing. So, ito, dako na tayo dito sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ito yung pag-uusapan natin. Ang Moldex Realty Incorporated versus Flora A sa Biron. Pero paalala lang po sa ating mga taga-subaybay, ang ating magiging diskusyon dito patungkol sa kasong ito ay guide lamang o gabay dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa Human Settlements Adjudication Commission ay nire-resolve po yan ayon sa merito o sa case-to-case basis nga ika nga. 'Di ba, Attorney Jing? Yes. So, ano yan, no? Kumaga ano lang to, parang guide. Kung sa tingin yung applicable to sa inyong kaso, maaari niyo siyang gamitin, 'di ba? Kung hindi naman, hindi, 'di ba? Ganun lang 'yan, 'di ba? At syempre batay din sa mga ebidensya nyo kung swak siya dun sa
nangyari dun sa kaso, pwede mo siyang gamitin. Pero syempre, ano lang to, academic discussion lang ito. Yan, oo. So, pwede naman gamitin yan as a parang discussion lang yan. Okay, gaya ng ating pinag-uusapan natin dito sa ating program. Okay, pero bago ito, ano ba nangyari dun sa kasong yan? Oo nga, 'di ba? Ano bang masyadong mahaba itong naging kwento nitong kaso nitong si Flora Saberon versus Moldex Realty. Ano nga ba ang nangyari sa kasong sige, ito? Summarize na lang natin, no? Yung basic facts lang yan ganito. Itong si Flora Saberon, bumili siya ng isang 180 square meter lot dito kay Moldex. Si Moldex yung developer. Yan. So, nangyari is the usual, nag-execute sila ng reservation agreement, tapos I think nag-execute din sila ng contract to sell, tapos nag-start lang magbayad itong si Flora, si Miss Saberon, ng kanyang mga amortizations, mga payments. Although I think eventually it came to a point na parang nagkaroon sila ng disagreement doon sa mga bayarin. So siguro sa tingin ni Miss Saberon ay parang mali ito So parang sabi niya, ayoko na. Parang back out na ako. Ayoko nang ituloy. So gusto ko nang mag-file so kaya siya nag-file ng case for refund. Pero final niya pa ito doon sa dating ahensya namin, yung kumbaga yung predecessor agency, kung familiar kayo doon sa HLURB, Housing and Land Use Regulatory Board. Ito yung predecessor ng yung predecessor ng HSAP. Okay. So nag-file siya ng complaint sa sa HLURB nga for refund, 'di ba? Sabi ko nga yun yung usual naming mga cases 'di ba? So ang nangyari doon sa kaso na 'yon, ang unang level ng resolution yun is with yung tinatawag naming arbiter. Hindi pa adjudicator yung tawag ng arbiter pa. Ang ruling naman ni HLURB arbiter is dahil wala raw license to sell si Moldex. Yung developer. For that project. Void yung kanilang contract to sell. And dahil doon, entitled sa refund si Miss Saberon. Yan. Okay. So, ang nangyari doon is, syempre, hindi papatalo syempre yung developer, di ba? In-appeal niya. Ang appeal from the arbiter's decision is doon sa Board of Commissioners. Yun yung parang commission and bank namin ngayon. Pero ano po ba ang naging argumento dyan ng Moldex? Ayun nga, sinasabi niya na hindi porke walang license to sell ay void na agad yung kontrata. So, hindi daw yun rason para manalify yung kontrata. Okay. Pero, ang nangyari nga, ang decision ng Board of Commissioners ay inaffirm si arbiter. So, void yung kontrata, entitled to refund. Yun, Tapos, ang susunod kasing level niyan, aakit naman sa Office of the President. Kasi dati, mula Board of Commissioners, Office of the President ang appeal. This was before yung HSAC pa, nung time pa ng HLURB. Si OP, sabi niya, tama, inaffirm. So, void yung contract to sell. Napabor doon sa buyer. Pabor sa buyer. Walang license to sell, entitled to refund. Tapos, syempre, ayaw pa rin patalo ni Moldex. Umakit siya sa Court of Appeals. Yan, yung susunod. Court of Appeals, inaffirm pa rin. So, from the arbiter to the Board of Commissioners to the Office of the President, hanggang sa Court of Appeals, panalo si buyer. So, entitled to refund. Hanggat umakit sa Supreme Court. Nung umakit na sa Supreme Court, ang ruling ni Supreme Court basically is, although violation ng PD 957 yung pagbebenta ng walang license to sell. Strict yan, di ba? In fact, pwede ka pa nga makasuhan ng kriminal. Yun, di ba? Pwede ka rin mapatawan ng fine na worth 10,000 pesos. Pero, ang sinasabi ni Supreme Court, hindi porke wala kang license to sell or hindi porke na-violate yung provision ng PD 957, Section 5, ay it does not, ito yung parang more or less sinabi ni Supreme Court, it does not affect the intrinsic validity of their contract. Ayun. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi pwedeng inalify o ipawalang bisa yung kontrata, valid pa rin siya. Valid, okay. Despite the absence of the license to sell. Okay, so pero nakapagbuo na sila ng kumbaga nakapag-turn over na itong developer na isang property nila doon sa buyer, no? Pero yun nga, ang nangyari, ang sinabi ni Supreme Court,
tuloy nyo pa rin yung kontrata. Pero yun nga, for instance, halimbawa, yung buyer baka ayaw na niyang ituloy kasi baka hindi na niya kayang bayaran, may option naman siya rin na pwede siyang mag-opt for, pwede rin siya magpa-refund through Masedalo. Yon, oo. Na 50% lang yung makukuha niya doon sa kanyang binayad. Pero syempre, may iba pang may iba pang proseso yun. Siguro, the subject of another episode pa Discussion siguro. siyan, oo. Pero yun nga, parang ano ba ito? Ang kaso na ba ito? Involving ba dito yung parang installments ng sa panig ng buyer? Yun yung sa Masedalo. Pero ang gusto ko lang i-focus dito kasi sa kasong ito, itong kasong Moldex Realty versus Saberon, hango pa ito sa meron kasing mas naunang kaso pa rito na kumbaga kung landmark ito, meron pang mas landmark sa kanya. At ito yung cases na spouses Cochien versus Santa Lucia. Yan. Itong Saberon kasi, this was a 2013 case. Itong spouses Cochien case is a 2007 case. Na sinasabi rin dun sa naunang kaso na yon, yung spouses Cochien, na ganun din. Na basically, yung absence ng isang license to sell ay hindi maapektuhan yung validity ng kanilang kontrata. Ayun, okay. So nagkaroon ba dito ng refund? Well, syempre, ang ginawa ni Supreme Court, ni-reverse niya lahat ng decision. 'Di ba? Panalo si buyer dun sa mga nauna. So, ni-reverse ni Supreme Court. So, ibig sabihin, hindi siya entitled to refund. Or, di siya entitled to the entire refund. Oo. Yung buyer. Oo. Hindi siya entitled doon sa full. Oo, kasi nga, valid pa yung kontrata. Ibig sabihin, pwede siyang, either may option siya ng patuloy siyang magbayad, or yun nga, yung sinabi ko, pwede siyang mag-opt nga na lang idaan na lang through Masedalo. Ayun. Pero ibang ibang discussion na yun. Oo. Pero pakipaliwanag sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano nga ba yung parang konsepto ng Masedalo? Ang Masedalo is basically, it is another social justice legislation, na ang pinoprotektahan dito is yung mga bumibili ng mga real estate properties through installment. So, mas general ang coverage ito, Maaring covered din nito ang pagbenta ng condominiums at subdivisions. Sa ITSA kasi syempre ang sakop lang ng aming jurisdiction is yung sale ng mga condominiums, subdivision lots. Pero kasi pwedeng ma-apply rin yung Masedalo sa ibang pagbenta rin. Halimbawa, from one private person to another, through installment payments din ng bayad, pwede mo rin i-apply doon yung Masedalo. Ayun, okay. So, malinaw yan. So, pero ito, dadako tayo dito sa pinaka-discussion natin. So, ano yung naging hatol sa mga reklamo ni Flora at paano ito magsisilbing gabay sa ating mga tagapakinig, Attorney Jing? Ayan, sige. So ang main lesson na makukuha natin sa kasong ito, kumbaga the moral of the story. Pero ano yung naging hatol dito? No? Ayun nga, ni-reverse ni Supreme Court yung decision ni CA. Yun. At ibig sabihin, reversed lahat ng mga decision, mga previous decisions. Yan, oo. So, ibig sabihin, ay, yun nga, valid yung kontrata, hindi siya na-nullify because walang contract to sell, and therefore, hindi siya entitled to a refund. Ayun, okay. So, yan yung yung magiging gabay ng ating mga tagapakinig, Attorney Jing. Meron lang akong gustong i-comment dito sa kumbaga parang batay lang din to sa aking research, Kasi ang ganito, ang bawat kontrata kasi, 'di ba, ang involved dito is a contract to sell. Ang bawat transaction between a buyer and a developer, kontrata 'yan. Yun nga, as evidenced by a contract to sell. Yan. Ngayon, ang bawat kontrata, meron niyang tatlong essential na requisites. Para magkaroon, ito ay ayon sa ating civil code, may tatlo yan. Ang tawag namin dyan, COC. Ano nga ba yun? Consent, object, and cause. Consent, object, and cause. Okay. Isa-isahin natin yan. Okay. Siyempre, bago ka magkaroon ng kontrata, kailangan meron munang mutual consent from both parties. Kumbaga, tinatawag din natin yung meeting of the minds. Okay. For instance, si buyer, gusto kong bumili ng property. Si developer, gusto kong magbenta ng property. Gusto mong bumili sa akin? Oo. Sige, bibentahan kita. Sige.
Ayun. Parang nag-usap lang, no? Oo, Yan, meeting parang lang. deal, no? Oo, kahit na wala pang kasulatan yan, kontrata na yan. Yan, oo. Oo. So, yun yung consent Mm-mm. na kailangan from both parties manggaling. Okay. Tapos, meron din tinatawag tayong object Mm-mm. or yung the subject of the contract. Ito yung ano ba yung binibenta, ano ba yung binibili. Siyempre, ito yung, let's say, yung condo unit Mm. or yung subdivision lot. Kung ano man yung binili niya, o kung ano man yung dinedevelop ni developer. Yan. Di ba? Tapos, yung isa pang last na requisite is yung cost. Cost. Mm-mm. Ito yung, kumaga, ito yung the why. Kung bakit kayo nag-enter into a contract. Siyempre, si buyer, ay gusto kong bumili ng property, gusto kong bumili ng bagong bahay, gusto kong ma-deliver sa akin yung property. Tapos ang cost naman ni developer ay gusto kong magbenta, gusto kong mag-collect ng purchase price ko. So, lahat yan ay nagmi-meet together, no? So, yan yung tatlong essential requisites na contract. Consent, object, and cost. Ngayon, meron kasing instances minsan na ang consent ng isang partido doon sa kontrata ay tinatawag nating nababahiran or na-vitiate, no? Ibig sabihin, yung pwede siyang naloko para mapakonsent doon sa kontrata. Parang dinaan sa matatamis na salita. Oo, or alam ba, ibalik natin dito sa usapin nung yung license to sell. Halimbawa, ang nangyari ay kasi ang sabi, for instance, si buyer A, sinabi niya kay developer B, o sige, gusto kong bumili ng condo sa inyo. Pero gusto ko munang makita yung inyong license to sell. Mm-mm. Kasi itong si buyer, siguro medyo maalam siya, no? Or nagtatanong-tanong siya, meron ba kayong license to sell? Tapos sasabihin ni developer, oy, meron, syempre. Tapos may ipapakita siyang license to sell. Yung pala, yung license to sell na yun, peke. Peke, ayan. Or wala, in reality, wala siya talagang license to sell. Ayan, so, so dyan papasok yung criminal liability. Or, ibig sabihin, ito yung sinasabi natin na yung consent ni buyer na bahiran. Napapayag siya na mag-enter into a contract even if yung ang ginamit na license to sell ay peke. Ayan. Ito, ang tinatawag dito ay fraud o panloloko. Ayan. So, kung ang consent mo ay nabahiran ng fraud or panloloko, may chance ka pa na pwede mong ipa-nullify o ipawalang bisa yung kontrata ninyo batay dito sa, meron kasing isang provision sa ating civil code, no, yung Article 1390 ng civil code. Sinasabing kapag yung iyong consent ay nabahiran ng panloloko or ng fraud, pwede mong ipanalify yung kontrata. Ayan. Pero, syempre, ito na yung medyo exceptional circumstance. Yeah. No? Na sinasabi ng Supreme Court, kailangan merong dalawang conditions para ma-fulfill mo ito. Ang sinasabi ng Supreme Court dito, para mapanalify mo pa rin yung kontrata due to fraud, is kailangan yung ginamit na fraud, yun yung ginamit nung, let's say, ni developer para makuha yung consent ni buyer. Ayan. At kailangan, si buyer naman, kailangan niyang patunayan yung fraud with tinatawag nating clear and convincing evidence. Na kailangan, kasi hindi mo lang basta pwedeng sabihin ni buyer na, ay, niloko ako, gusto ko ng refund. Kasi allegation lang yan at meron tayong sinasabi na ang allegation, mere allegation is not proof. Kailangan mo talagang patunayan yung fraud. Ayan, okay. So, etong tatlo na to, so kailangan parang may synergy dito. Kailangan talaga they jive with each others. Okay. Okay, so medyo kapos na rin tayo sa oras Attorney Jing. Okay, medyo konti na lang yung oras natin. Pero muli, ano po ba ang dapat tandaan ng ating mga kababayan kapag sila ay bibili ng isang property? Okay, kung alam naman natin, di ba, na lahat na tayo ay, di ba, yung mga asam na magkaroon ng sariling property natin. Ang masasabi lang natin, no, is maging mapanuri tayo as buyers, no, na syempre, siguraduhin nyo na yung ka-deal ninyo ay legitimate. Ayan. At pwede nyo naman itong malaman, let's say, pwede kayong lumapit sa DSUD, sa Department of Human Settlements and Urban Development. I-confirm nyo. Halimbawa, doon sa nabanggit kong kaso, meron ba talagang license to sell itong developer na to? Yan, oo. Diba? Halimbawa, nakita mo yung binigay sa yung pekeng license to sell.
i-confirm mo nga sa DSUD, totoo ba to? Pag sabi ni DSUD, ay hindi, wala. Walang ganito. So, ayan, di ba? So, you just have to exercise kumbaga caution and prudence when trying to purchase real estate properties. Ayan. So, yan. Okay, pero halimbawa, kapag ito, naloko ka, di ba? Binabanggit naman natin yung fraud, no? So, naloko ka ng developer, hindi tinupad yung mga, kung ano yung nakasad sa kontrata, kung ano pa mang mga paglabag sa kontrata na inyong pinasok between you and the developer. Paano po ba kayo pwedeng i-contact? Ayan. Sige. Ang aming ahensya ay siyempre depende kung nasang lugar ka rin, no? Depende kung nasang region ka, bawat region naman ay merong kung instance nasa Naga nga, diba? Nasa Naga, Region 5, yung office. Makikita niyo naman po sa aming website, no, kung nasaan yung mga addresses ng bawat RABs namin. Tapos yung aming central office ay located dito sa Along Kalayaan Avenue, corner Mayaman Street. Ayan, okay. So, pinapakita natin sa screen yung mga locations ng mga regional adjudication branch ng HSAC at maging yung central office natin. At doon sila pwedeng dumulog doon at ihain yung kanilang mga reklamo. Okay, panghuli na lamang po, ano yung inyo pong mensahe, Attorney Jing? Okay. So, ano na lang, no? Tulad nga lang sinabi ko kanina, yun nga, sa mga future buyers of properties, maging mapanuri po tayo, maging careful din kung nais nating bumili ng mga either condominiums or subdivision units, no? So kasi nga hindi rin na natin masasabi, pero yun nga, kailangan lang nating maging mapanuri talaga. Ayan, malinaw yan. Okay, very well said. And with that, maraming salamat po sa pagsama dito live sa ating studio. Attorney Michael Vincent S. Gadi o Attorney Jing, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang episode ng programang Housing Rights with HSAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa, sa Master Control na si Mr. Milo Junela, sa ating Wirecast operator na si Mr. Hiro Lucero, at sa ating live stream operator at production assistant sa ating programa si Erwin Peñano. Katuwang din natin mula sa HSAC sina Miss Bea Barte, Miss Jessica Robles at si Mr. George Sinsuat. At magpapasalamat po tayo sa mga commissioners ng Human Settlements Adjudication Commission sa pangunguna po ni Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran, at syempre sa kanilang pinuno ang Executive Commissioner si Attorney Avelino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna po ni Mr. Alan Alenigue at sa ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Mr. Ray Sambang. Abangan niyo po sa susunod na episode ng ating programa, May Pagbabago. Kung ano po yung mga pagbabago na yan ay inyo pong abangan soon sa Housing Rights with HSAC. At karangalan ko po na kayo po ay aking napaglingkuran sa mga nakalipas na mga episode ng Housing Rights with HSAC. Muli maraming salamat sa mga sumubaybay sa programang ito. Housing Rights with HSAC. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Maraming salamat, kabayan. Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.